There can be no greater compliment than to be trusted by the people that matter to you. Because with trust comes loyalty and friendship. Ako si Jensen Kyra at ito ang Storya Ye. Kapag ang pundasyon ng isang samahan ay inalagaan na may tiwala at katapatan, siguradong magiging matibay na haligi ito para sa isang pangmatagalang pagkakaibigan. Isang simpleng Pinoy who was able to create an extraordinary bond with his foreigner celebrity boss ang mawi-witness natin ngayon. How did they click despite the difference in culture and language? Panoorin natin ito. Model, actor, host. Brazilian-Japanese Fabio Ide first created a stir when he started his modeling career in the Philippines and other parts of Asia more than a decade ago. As sought-after brand endorser, pinasok niya ang show business at nakilala na rin bilang isang aktor at TV host. Currently hosting Viva TV's Double or Something, Fabio isn't about to take it slow yet as he is set to explore more exciting things in the industry of entertainment. But doing all these things alone is not possible. Kilalanin natin ang isang taong mahalaga kay Fabio, ang kanyang personal assistant, driver, at kaibigang si Paul. Ako si Paul Ramirez, 43 years old, taga Camarin, Caloocan. Dati kong work, naging messenger ako dati. Nag-construction din ako, pero di naman talaga, para extra lang. Tapos nag-jeep din ako, jeepney driver and taxi, ganyan. Tapos bago ko mapunta sa showbiz, yung friend ko na may-ari ng gym, doon nag-workout si Junjun Santiago. So that time, naghahanap si Junjun ng driver, so ako yung nirefer nila. Kaya ako nakapasok sa mga Santiago. And then after nung nag-migrate si Junjun sa Australia, doon ako kinuha ni Roel. Si Direk Roel Santiago. Mga 6 years ako sa kanya. Tapos si Roel nung time na yon lagi nasa ibang bansa. Then nagsushoot. Naghanap ng driver daw si Fabio, kaya napunta ako sa kanya. Bilang PA, siyempre, doon yung pag-aasikaso mo sa kanya, pag-aayos mo ng mga damit niya, tapos yung sa pagkain niya. Tapos minsan ako na rin ang halimbawa pag taping, tulog siya. Ako na rin po kumukuha ng kung anong next na sequence na kailangan niya, para pag-gising siya, o malapit na, sir, ito na yung next sequence mo, ganyan. So siya na rin Tapos yung mga Tagalog na hindi na maintindihan na malalim, yun tinatanong niya sa akin kung ano ibig sabihin nun, yun. Oh my God, really, gusto ko talaga yung outfit mo. Parang parehas yung sa Brazil kasi pag summer, maraming leagues, di ba? Maraming competition, games. Bakit why you're wearing a shirt like that? Siyempre minsan mahirap kasi lalo na yung Tagalog ko di ba? Minsan marunong ako magsalita ng Tagalog, pero minsan pag kailangan yung malalim or pag kailangan yung Filipino talaga, syempre mas mahirap sa akin kasi hindi ako Filipino, di ba? Pero I think that's my edge among other Brazilians or other artists kasi I really make an effort talaga to speak Tagalog, lalo na pagkasama yung mga Filipino friends ko. Right. Now it's time Thank for me you. to introduce representing Team Fabio, sila Bennett and Ivan Makabarkada sila, right? Ngayon, I'm super busy with Double or Something taping. We usually tape once every 2 weeks, minsan isang beses sa isang linggo, depende yung schedule kasi. I'm just waiting for my next project. Sana malapit na yung bagong teleserye. Prepare muna ako ng kape. Then anytime pagising niyan, sabihin niyan, Kuya Paul, coffee please.
Yan, ganun lagi yan. Lagi may please. Hindi yung parang utos, hindi yung parang batas. Para lang kami barkada niyan. Pag sa labas kami, out of town kami, sinisigurado niya na maganda yung tutulugan ko. Ganyan, nasa maayos. No, forgot. Si Ray, di ba, gave it to ano? Yeah, that's for your daughter. I thought nga, you gave it to me for my daughter. Si Kuya Paul kasi, back in the days, I was shooting this teleserye called Coffee Prince. Tapos yung location namin sa Tagaytay. So, na-realize ko na grabe, sobrang nakakapagod, di ba? To go back and forth from taping, tapos puyat ka, di ba? So, that was the time I asked yung kaibigan ng driver ng ex-girlfriend ko. So, siya yung refer ni Kuya Paul. Tapos, na-interview him. At first, I was medyo scared kasi when he told me he lives like in Fairview, I was like, that's Fairview. Ang layo, are you sure you're gonna be able to be home on time? You're not gonna get late, di ba? Yung concern ko dati. He's like, no sir, don't worry. Masipag ako, I will be there on time, I promise you, blah, blah, blah. Oh, sige, try namin, di ba? 6 pairs of shoes. I mean, 4. Yeah, You were the one who chose? yeah, yung different colors. You know, na-realize ko na super masipag siya, he's always on time, and he's not just a driver, he's a family man, he's super take care of his wife, his kids. May values siya eh. Hindi yung driver na, you know, those drivers na party boy, na walang pamilya. Most of the time, he is like parang best friend ko kasi wala akong pamilya dito, di ba? So most of the time, I'm actually with him kasi he drives me everywhere para sa mga business ko, para sa mga taping. So most of the time, I'm with him. Sundan natin sina Fabio at Paul sa kanilang daily activities and see what difference a good relationship makes to this interesting Pinoy-foreigner partnership. Blood makes people related, but loyalty makes a friend become family. Para kay Fabio Ide, Paul helps him embrace his being a 100% Pinoy by heart. Para kay Paul naman, Fabio is a brother from a different mother. Magbabalik pa ang storya. Not perfect, but loyal, funny, and naughty as his celebrity boss. Fabio Ide and his PA Paul continue their 6-year journey of hard work, dedication, and friendship in showbiz, and even beyond. I have a lot of respect and admiration for him. He became a friend. He's not just a driver. He's like a friend talaga for me. He's been with me for 6 years. And a lot of people, they say how hard it is to find a nice, good driver. And he's not just my driver, diba? He's my driver, he's my slash PA, slash secretary, slash kuya, slash lahat. So, maganda talaga yung relationship namin. So, it's good. Diba? Alcohol? Open siya, hindi siya yung type ng tao na kung ano yung nasa loob niya, i-express niya talaga yan. May mali ka, sasabihin niya sa'yo. Nang maayos talaga. Na hindi ka ma-offend. May time din yan minsan na dinadaan niya sa joke. Ganun siya. Oh, make-upan. Artista ka to. Gwapo mo. Parang Troy Montero lang Oo, ito po. Puti-puti yung buhok eh. Oy. Pogi, oh. Simple ka lang, may galit ka sa akin ha. Pwede na. Diba? Makulit na boss, mas makulit na assistant. No holds barred, nakulitan at harutan pag magkasama ang dalawang ito. Independent naman kasi siya eh. Kaya lahat nagagawa niya. Yung sa akin na lang, plus na lang yung as a boss ko siya, at minsan wala naman akong ginagawa, tutulungan ko siya. At ako na rin ba katulad ng
ngayon, ako nang kumukuha ng mga cheque na kailangan na, yung mga cheque, tulad sa Viva, sa GMA, ganyan. Ako na kumukuha niyan. And then, bibigyan niya na lang ako ng advice kung i-deposit ako o bibigay ko sa kanya. Dati I have my own PA talaga, dati. And then I had him as the driver. Tapos I was like, medyo mahirap talaga pag my PA, my driver, and he's most of the time with me. So I said, oh, I just pay you more. Tapos ikaw yung PA ko para isa lang na lahat, di ba? She's like, oh, game. So that's why ever since, he's my driver slash PA. So when we have taping, he knows all my clothes, he knows what to get, yung continuity, yung mga sapatos, mga damit. So, kubisado niya. She's like, she already knows what to do, what I bring for taping, lahat. So, it's nice. Second episode na tayo. Ngayon, ang susutin nila ngayon, si Fabio, red. Ayos na natin yung susunod ng damit. Piliin natin si JR kung ano. Papa-approve natin. Kapag may ayoko niyan. Hindi bagay. Sir Jay! Sando? T-shirt? Sando. Sando lang. Ito. Okay. Approve na raw. Another thing that I really respect in Kuya Po is the fact he knows when he has to work, he knows when he has the freedom to enjoy. Hindi yun na, sometimes they get confused, di ba? You give them too much freedom, they end up parang they forget, di ba, to work or... Si Kuya Po, he always makes sure work muna, tapos yung he can enjoy, he can have fun. And trust, I really he really gained my trust for many reasons. He has done a lot of things for me that I was really wow, I can really trust him talaga. So it's nice. It's nice when you can really trust in someone, especially me. I'm alone. Wala akong pamilya talaga dito, di ba, Magsa? Siyempre maraming kaibigan, pero si Kuya Paul kasi, he's really minsan he's just at home, he wash my dishes. He doesn't have to, but he just does it, Because he really is, that's what I like about him. He doesn't do things expecting things in exchange. He does it because he's a good man, Ngayon, ongoing yung first game. Ito, second episode, first game nila. Ngayon, leading si boss, si Fabio. Sana, this time manalo siya. Bumili ako ng dollars, parang ganun. Na worth 10,000 yung yung dollars na yun. So, equivalent to magkano yung 100,000. Yung time na yun na nakuha ko yung trust niya na hindi daw ako na sa pera, ganyan. Ang sabi ko lang sa kanya, kako, sir, pera lang yan. Mahirap anihin ang tiwala. I think the thing that it's always stuck to my mind was when I found out I was a father. I went to the hospital, tapos I told Kuya Po, I'm afraid. Kasi hindi ko pa alam kung ako yung tatay. So I was like, anong mangyayari sa buhay ko? Diba? I was really only Kuya Po knew that I was probably, maybe I would be a father. So when I told him about it, he really comforted me talaga. He was like, Kuya Fabio, you're a good man. A kid is always a blessing. You see, you can do this. Don't worry about it. You're gonna be fine. So during that time, it was really nice to have someone to comfort me because I was really lost. When I came back, I hugged him and I started to medyo crying ng konti. I was really and he was like, it's okay, Sir Fabio. He was really comforting me. That's a moment that I will never forget, me and Kuya Po. Trust and loyalty are earned when actions meet words.
Maraming beses itong napatunayan ni Fabio Ides sa kanyang kaibigan at personal assistant. Sa pagbabalik ng Starya Yay, mas kilalanin pa natin si Paul up close and personal. That's up next! Kuya Po, kamusta ka na? I'm here, Fabinho. I just wanna say maraming salamat po for entering and being part of my life. I don't know if I could be able to do the things that I do here, especially in Manila, if it wasn't for you. I'm very grateful and I feel very blessed to have you in my life. So thank you so much for the love, for the trust, for the loyalty, for your hard working, and for everything that you have done for me. You know, I'm very grateful to have you in my life. And I really hope you're gonna be my driver PA forever. So, you know, I hope we're gonna stick together until the end. So thank you so much for the loyalty. I love you. I always say I love you when I'm lasing, but now I'm not lasing, so it's okay. I really mean it. I love you so much, and thank you so much for everything. Nakita natin kanina ang kakulitan niya bilang personal assistant at ang klase ng samahan nila ng kanyang celebrity boss na si Fabio Ide. Now, let us hear him share more personal thoughts tungkol sa kanya at sa kanyang trabaho. Here on Starya Yay is Paul Ramirez o mas kilala bilang si Kuya Paul! Woohoo! Ay, Kuya Paul! Kamusta ka naman? Buka, Okay lang po. buka. Ayan. O, ikaw na yung artista ngayon. Smile ka naman, Kuya Paul. Kinakabahan lang. ka yata. Medyo. Shake. Medyo. Tense ba? Medyo po, medyo. Siyempre, iba yung feeling pag ikaw yung nasa ano, no? Nasa harap ng Ilaw. camera. Oo. Pero paano ka nag-start sa showbiz? Sa industry? Yung dati kong boss, si Direk Roel Santiago. Doon ako nag-start. Tapos, after nun, napunta na kay Fabio. So, paano mo nakilala si Fabio? Through, sa driver ni Claudine. Tapos, that time, naghahanap daw ng driver si Fabio. Okay. Si Roel no, nasa ibang bansa. Kaya, nag-apply ako. Agad-agad. Agad-agad. Yun na. So, Yun na, parang oo. sabi na lang ni Fabio na, ikaw na lang maging PA ko. Paano? Driver muna at first. Tapos, parang hinahanap ng ko, yung di lang ako pwede sa loob ng sasakyan o kaya sa labas ng sasakyan pag nagtitaping. Kaya ako, naasikaso ko na rin siya, yun. Hanggang sa sabi niya, sige, ngayon, PA na kita. Yun, nag-start na yun. So, ikaw yung kumusa talaga na parang, Kasi sige, tulungan na nabuboring ako. kita, ganyan. Ako na magliligpit, ganyan. Kasi yun ang dati kong ginagawa. Parang hinanap na ng katawan ko, o kaya yung routine ko. Gusto mo may ginagawa ka palagi. Pero gaano ka nakatagal na as PA ni Fabio? Kasi sa kanya, mga almost 6 years na ako sa kanya. Years. Magsi 6 years. So, bali yun na yun. 6 years na. Pero ano yung first impression mo nung nakilala mo siya, nung nakatrabaho mo siya? Impression ko sa kanya, una pa lang talaga, tingin ko mabait to eh. Yun, no. Na-imagine mo ba na magtatagal ka like for 6 years? Na-imagine ko na kasi yun din ang sabi niya na sabi ko, gusto ko ikaw na rin yung hanggang sa magsama tayo hanggang sa huli. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya ako, sige, gagawin ko yung mga kaya ko. Sa dami ng ginagawa ni Fabio ngayon, meron ka pa bang me time? Like rest day, day off? Anong ginagawa mo pag me time? Ang day off ko, pag wala siyang ginagawa. At tuwing kailan yun usually? Let's say sa isang Linggo? Sa isang buwan. Sa isang buwan? Sa isang buwan, mga 2, 3, 4, ganyan. Pero nakakapagpahinga naman ako pag nag-out of the country siya o out of town. Ganyan. Yun ang pahinga ko naman. Anong ginagawa mo pagka day off mo? Banding sa sa pamilya, kain, ganyan, kulitan sa bahay, pinagluluto ko yung pamilya ko, ganyan. Mahilig ka magluto, kuya? Hindi naman mahilig, pero marunong. Ano niluluto mo? Yung lang, simple lang, katulad ng adobo, ganyan. Pinagluluto mo si Fabio? Hindi eh. Hindi. So, hindi ever pa niya na-try yung luto mo? Hindi pa. Ako dapat pagluto mo siya. Baka mamaya hindi niya magustuhan yung luto ko kasi nasasarapan lang sa luto ko yung pamilya ko eh. Ay, grabe. Baka naman, syempre, ang tagal niya rin, 6 years. Bakit? Kamusta ba si Fabio bilang boss? Bilang boss,
Mabait yan si boss eh. Paano? Hindi ako nagdadalawang salita dyan pag humingi ako sa kanya ng pabor. Mag-iisip yan, pero yung sa huli, positive pa rin. Ano yung example lang mga favors na hinihingi mo kay Fabio? Tulad ng, sabihin natin sa financial. Yan. Minsan sinasabi niya, ang approach ko sa kanya, Sir, can I have a favor? Sabi niya, Kuya Paul, wait lang ha. I take a deep breath. Kasi sabi niya, kinakabahan daw siya pag humingi ako ng favor sa kanya. Hindi, alam niya na kasi yun na, sabi ko, additional lang sa katulad ngayon, enrollment, yan. So, Kuya Paul, si Fabio, kapag ka nanghingi ka sa kanya, katulad nga sabi mo, financial, paano niya, like, parang, sige, ganyan. Hindi naman siya agad oo. Okay. Inaalam niya muna. Yung reason. Oo. Yung reason. Pero, at the end, Oo. bibigay niya pa rin. Grabe. Hindi ba mahirap na mag-adjust sa ugali? Kasi syempre foreigner si Fabio. Paano yung nagiging adjustment mo? Actually, hindi man ako masyado nag-adjust eh. Kasi ugaling Pinoy na siya eh. Ganun siya eh. Tapos balita ko, ikaw daw yung una niyang pinuntahan nung magiging father na siya. Paano niya sinabi sa'yo yun? Paano mo rin, ano yung mga nasabi mo sa kanya nung nalaman mo na magiging father? Naririnig ko siya may kausap. Oo. Ganyan. Tapos kako, Sir Pabs, any problem? Sabi niya, kasi ako daw ang tatay, ganyan. You should be glad kasi, blessing yan eh. Hindi lahat kako nabibigyan ng anak. Ako kaya dapat treasure mo yan, blessing yan. Pagpasalamat mo yan sa God. Yun sabi ko sa kanya. Tapos sinunod ka niya. That's so nice. Ngayon na father na siya, ano naman yung mga advice mo sa kanya? Siyempre, three daughters. Actually, siya eh. Hindi mo na siya kailangan turuan eh. Kasi, ang nakita ko sa kanya, parang, yung kung paano siya pinalaki ng magulang niya, yun ang ginagawa niya ngayon sa anak niya. Ganun. Kaya, bata, mabait din. Kasi, makita mo naman sa ugali ni Fabio eh. Kung saan siya galing pamilya eh, di ba? Mabait siyang tao, approachable. So, ibig sabihin, galing siya sa magandang pamilya. Kaya, yun ang na-apply niya ngayon sa anak niya. Ano naman ang message mo ngayon para kay Fabio? Message ko, ako, Sir Fabs, salamat sa mga naibibigay mong tulong sa akin, tsaka mga piece of advice na na-absorb ko naman, na-apply ko naman. Lagi mo sinasabi yan na I love you, brother, ginaganyan mo ako. Hindi lang kita, brother, pamilya na kita. Kaya, tulad ng sinabi mo, I love you too, brother. Ayan, Kuya Paul. Dahil sa pag-share mo ng story sa amin, we have a trophy for you. Spring story. Ayan. Gusto ko yung reaction mo rin. Reaction of the year. Gusto ko yan. Siyempre, no, hindi biro kaya yung ginagawa as a PA, as a friend also. So, we appreciate what you're doing in Fabio's life. And I'm sure na sana maging ganyan din lahat ng tao, hindi lang PA. Sana everyone can learn from your story na everyone can be a person we can rely on. Yun. So, maraming salamat for being here with us today. Salamat sa Star AA. Salamat sa pag-invite niyo sa amin. Masabi ko lang, ang tiwala hindi basta nakukuha yan. Pinaghihirapan yan. Ang tiwala ay para isang babasagin na pag nagkalamat, hindi mo na maibabalik. Kaya kailangan ingatan. Salamat po. Ako si Paul Ramirez, ang proud Star AA ni Fabio Ide. Behind every good boss is a great assistant. And between them is a friendship that goes beyond work. Ito si Jensen Kyra para sa Star AA. Dahil sa likod ng bawat makinang na artista, may Star AA na makikilala.